Ilegal at immoral. Ganyan inilarawan ng isang Filipino ICC Accredited Council ang panawagan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na buwagin ng International Criminal Court. Ito ay sa gitna ng patuloy na bangayan o banggaan sa pagitan ng Washington at ng Hague-based tribunal at habang pinag-aaralan raw ng Pilipinas ang posisyon nito sa pagkipag-ugnayan sa ICC. Isang liham ang ipinadala ni ICC Accredited Council Ramesses Victorious Villagonzalo kay United Nations Secretary General Antonio Guterres. Ito ay para kondinahin ang mga pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na gagawin ng Washington ang lahat para i-dismantle ang International Criminal Court. Ayon kay Villagonzalo, hindi lang ICC bilang isang fair at functional court ang nakataya dito, kundi ang mas malawak na international justice system na nagpapanagot sa mga kasong genocide, war crimes, crimes against humanity at crime of aggression. Nangihimasok siya sa isang grupo na hindi siya kasali and then pagtatatakutin niya in the guise of diplomacy. Doon tayo sa UN para mapagsabihan ng US. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Matagal ng kritiko ang Estados Unidos ng ICC. Ang posisyon ng Washington, hindi dapat magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa mga mamamayan ng mga bansang hindi naman sumali sa tribunal. Lalo pang tumindi ang pagtutol ng US matapos imbestigahan ng ICC ang mga umano'y paglabag ng mga Amerikano sa Afghanistan at maglabas ng arrest warrants laban sa mga opisyal ng Israel kaugnay ng pag-atake sa Gaza. Bagamat hindi kasapi ng ICC ang Estados Unidos, malaki umano ang kapasidad nitong impluwensyahan ng maraming bansa kaugnay sa relasyon ng mga ito sa korte. Walang sariling police force ang ICC. Umaasa ito sa kooperasyon ng mga bansa para sa pag-aresto ng mga suspect, paglikom ng ebidensya at pagpapatupad ng mga kautusan nito. Pero hindi pinalampas ng ICC ang mga panawagan laban sa kanila. Sa isang mensahe para sa Day of International Criminal Justice, sinabi ni ICC President Judge Tomoko Akane na hindi sila magpapatinag sa pressures at direktang atake sa kanila. In recent years, international law has come under increasing pressure through both direct attacks and the weakening of the commitment to uphold it. Even in the most challenging times, the International Criminal Court will remain steadfast in its mission. Isa sa high-profile cases na hinaharap ng tribunal sa kasalukuyan, ang kasong Crimes Against Humanity laban kay former President Rodrigo Duterte, kaugnay ng mga pagpatay sa ilalim ng kanyang war on drugs. Inaresto ng Philippine National Police si Duterte noong March 2025 sa bisa ng warrant na inilabas ng ICC laban sa dating Pangulo. Taong 2019 na mag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute, ang treaty na nagtatag sa ICC. Pero nag-rule ang korte na may jurisdiction ito sa kaso ni Duterte dahil nangyari ang patayan habang bahagi pa ito ng kasunduan. Kasalukuyang hinahanap ng mga otoridad si Senador Ronald De La Rosa sa bisa rin ng warrant mula sa ICC bilang co-perpetrator ni FPRRD. Para naman sa mga pamilya ng biktima ng madugong war on drugs, imbis na suportahan ang panawagan ng US, dapat daw ay bumalik bilang state party ng ICC ang Pilipinas. Anila, ito ay nakaangkla sa interes ng mga Pilipinong naghahanap ng hustisya at accountability sa umano'y sistematikong patayan sa ilalim ng Duterte administration.